now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihiling ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin po ngayong ginugunita si San Lorenzo at mga kasamang martir. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magstayo ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako na sa wilay na. Sinauna mo hangarin, ang tao ay tubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Kasama po natin ngayon ang buong simbahan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, sa ating pagdiriwang alang-alang kay San Lorenzo Ruiz. Isang alagad ng Diyos, isang Pilipino na ginawang banal, santo, upang maging modelo sa ating buhay Kristiyano.
Hindi man natin maulit lahat-lahat ng kanyang ginawa, alang-alang sa kabanalan, sa kaligtasan, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Huwag po natin kalimutan, siya yung nagsabing, magkaroon mo ako ng 1,000 buhay, iaalay ko sa Panginoon. Yung ating buhay minsan lang, mga kapatid, gayahin natin ang San Lorenzo Ruiz na hindi po nagdududa. Lahat ng kanyang pananalig ay para lamang sa ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili. Humingi tayo ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban kahit na sila'y usigin at pahirapan ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasaamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinatala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pelistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ang kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit
at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak na tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, bago po natin balikan ang malalim na mensahe, magandang mensahe mula sa ating Ebanghelyo, dahil po sa unang bahagi may sinabi ang mga alagad ng ating Panginoon at sa bandang huli nagsalita din naman si Jesus. May salita ang tao, kanyang mga alagad, malapit sa Kanya, pero sa lahat ng panahon, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Mga kapatid, sa buhay natin, pare-pareho tayo Meron tayong mga ginagawa na gustong-gusto natin. Paulit-ulit natin ginagawa kasi masaya tayo doon Gusto natin yun. Malamang kayo mayroong ganun. Ang tawag sa English noon ay passions. Huwag muna yung passion sa krus, kundi yung passion sa English, yun po yung yun yung salita tungkol sa mga ginagawa natin na nagpapalakas sa atin. Halos ayaw na nating matulog kasi gusto natin paulit-ulit gawin yun. Yung passion. Sa psikolohiya, kahit sa anong field, larangan, ini-encourage po tayo na dapat sa buhay natin, mayroon tayong ganon, mga passions in life. Mga hobbies. Yung iba may hobby sa gardening, planting,
cooking, swimming, yung iba may hobby siguro sa eating, kain ng kain. Parang ginagawang entertainment na lang yung kain. Pero ganun pa man, sabi nga nila the more passions you have, the longer you live. Kasi lagi kang naglo-look forward. Malakas ka. Kaya unang bahagi, mga kapatid, siyempre, alamin din ninyo kung ano yung mga bagay na gustong-gusto ninyong gawin. Kasi may mga bagay din naman na ayaw niyong gawin. Hindi man siguro negatibo yun, pero hindi mo interest Hindi mo hobby yun Hobby ng iba yun. Siguro ako naman hobby ko yung music. Hobby ko yung sports. Pero yung painting, aminin ko, hindi ko masyadong ginagawa yun kasi kulang ako doon. Lalo na yung gardening. Hindi po ako marunong mag-planting, gardening. Pero sa mga ibang bagay, yun po yung nagbibigay sa akin ng strengths. Kasi pag nalaman mo yun ang gustong-gusto mo, doon ka. Doon ka mag-contribute. Doon ka maging helpful and useful. Kaya nga sabi, kahit nga sa gardening na lang yung ibang mga nanay, yung mga halaman nila, yung mga bulaklak, magugulat ka. Pagising ng umaga, nandun na sila Kinakausap na nila yung mga halaman, akala mo tao Hello, ganyan. Ano ka ha? O ano ba? Gusto mo ba ng pizza? Ganun. Kinakausap-usap. Parang tao na rin yung iba naman mga pets. Ganun. Pero healthy po yun para sa tao. Yung mga passions. Dapat mayroon tayo nun. Sinabi ko nga the more passions you have, probably the longer you live. Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, sinasabi din po na hindi lang sapat yung passions. Hindi lang enough yung passion. Bilang Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng compassion. Yan. Pero in-emphasize ko yung passion kasi you cannot have one without the other. Hindi ka pwedeng magkakaroon ng compassion kung wala kang passion. Kasi passion, yung compassion galing sa passion. Binigyan lang ng mas malalim na kahulugan. Kasi po, yung taong maraming pasyon, hindi pa guarantee yun na Kristiyano ka. Sa ating ebanghelyo ngayon, yung salita ng mga alagad, galit sila sa mga Samaritano Dahil ayaw nila na dumaan at tanggapin si Jesus sa Samaria patungo sa Jerusalem. Kung alam niyo yung map doon sa Israel sa panahon ng ating Panginoon, galing sila sa norte, sa Galilea. Pagpupunta ka doon sa south, sa Jerusalem, ikukross mo yung gitna, yung Samaria. Wala pa namang Philippine Airlines noon. Wala pa namang Cebu Pacific na para mag-eroplano sila. Lahat lakad by foot. So dadaan talaga doon. Obligado silang dumaan sa Samaria. Kaya pinauna ng ating Panginoon yung kanyang alaga, sige, humayo muna kayo at tingnan nyo. May advance party. Yun ang na-discover nila. Yung advance party, parang negative sila na dumaan si Jesus. Ito mga alagad, siyempre tao lang Panginoon, pwede ba? Magdasal tayong may apoy sa langit para gunawin itong mga ito? Human tendency.
Hindi pa talaga sila transform. Magandang salita po yun. Transformation. Tayo mga Kristiyano, lalo na sa parokya lagi kong maririnig, Father, bigyan mo kami ng formation. Puro formation. Kailangan yun para magkaroon tayo ng kaalaman, ng mahubog tayo sa simbahan, sa parokya. Formation. Pero madalas kong sinasabi po huwag tayong hanggang formation lang. Dapat mag-level up tayo. Dapat magkaroon tayo ng reformation. Formation, para sa ano yung kaalaman kung wala namang nangyayari, walang relevance. Kailangan kung anong naintindihan natin, nalaman natin, na-realize natin, kailangan may reformation. Yung reformation, yun po yung mga pagbabago. Mas maganda pa sa reformation yung transformation. Hindi transportation. Iba yung transportation. Biyahe yun Yung transformation, sa loob mo yun. Internal transformation. Kaya itong mga alagad sa ebanghelyo natin, napakaganda Kasi talagang naging honest lang sila. Naging totoo. There is no mistake. Kasi talagang pinahayag lang nila kung ano yung reaction nila sa negatibong Samaritano. Panginoon, apoy para matapos na lahat. Parang Sodom and Gomorrah sa Old Testament. Yung apoy, punishment yun Aba, anong sinabi ni Jesus? Wala pa nga siyang Parang tiningnan lang niya yung mga alagad na medyo mabigat na tingin. Kayo talaga. Dapat in God's time. So, hindi enough yung passion. Itong mga alagad, gigil na gigil. Marami tayong ganun. Gigil na gigil. Halos, hindi na tayo marunong mag-wait and see. Hindi na tayo marunong maghintay. Akala mo, ganun ka agad. There is no such thing as change overnight. Ang Diyos talagang marunong at maintindihin siya. Kaya sabi ng Panginoon, apoy, fire, no. Nandito ang anak ng Diyos upang iligtas ang lahat. Hindi upang magparusa kanino man. Napakaganda. Sana ito yung pagnilay-nilayan natin lagi. Ang parusa, hindi po yun ang talagang maging tagumpay, kundi ang kaligtasan, ang pagbabago ng bawat isa sa atin. Sana darating ang panahon, mga kapatid, na nafe-feel natin, mukhang hindi lang reformation ang meron ako, kundi transformation. Sa isip, sa puso, it takes time. Panapanahon po yan Panapanahon. May inis ka nga akala mo, nagbago ka na. Mamaya, nag-slide ka na naman. Mahirap magpakabait. Akala nyo Hindi madaling magpakabait. Struggle natin yan. Journey natin yan. Hanggat wala ang Panginoon sa atin, malamang hindi mangyayari yun. Kaya itong mga alagad, unti-unting pinapaintindi ng ating Panginoon
huwag kayong masyadong magmamadali. Huwag yung gigil na gigil. Hindi pa tayo nakaakyat sa Jerusalem. So, may oras para sa lahat. Pero sana po, kung ano man yung medyo nag-gather natin na kaalaman, karunungan, huwag naman yung parang ngayon ganito, bukas nakalimutan na. Ang alagad ng ating Panginoon, nandun din sa natututo din araw-araw. Umaga, step by step, makikita natin na ganun. Isingit ko lang yung bilang pari. Yung mga nangungumpisal, lalo na yung mga bata. Kasi na-experience ko talaga yan eh. Yung mga bata pag nangumpisal, matagal. Maraming sinasabing kasalanan. Lalo na yung mag-first communion pa lang. Yung papel na yellow, back to back yan. Mabasahin lahat, kaya kailangan makinig ka kasi seryoso eh. Back to back na yan ha. Siguro 50 kakasalanan yun nung sinusulat doon. Pagkatapos, sasabihin pa, Father, pasensya ka na sa mga kasalanan kong nakalimutan ko. Aba, may nakalimutan pa. Doon sa ano? Yung sa First Communion. Ang problema ko pa doon, pag tinitingnan ko yung papel, ang ganda ng sulat. Sabi ko, parang hindi mo sulat ito. Kaninong sulat ito? Kay Mama. Kasalanan ni Mama mo siguro ito. Hindi naman siguro yata itong ano. Kasi pag mamatatanda, yung nangumpisal, marami na yung 3 na kasalanan na sinasabi. Tapos mahirap pa intindihan kasi pabulong. Parang ganun. Pero yung bata, alam mo yun. Pero laging ending ko sa pangungumpisal anak, hindi naman kaagad-agad tayo maging banal o santo. Kahit si San Lorenzo, talagang proseso. Importante lamang kung ano yung nawala sa iyong kabutihan. Hanapin mo uli yun. Dapat hindi mawala sa iyo yun. Kasi wala naman ang Diyos na nilalang na masama. Lahat po tayo mabuti. Pero habang naglalakbay tayo, tumatanda na, ito, nahaluan na tayo ng malisya sa isip, dito sa damdamin, mga inggit, galit, lahat yan. Kapag nangungumpisal tayo, yun lang naman eh. Balikan mo yung kabutihan na binigay ng Diyos sa iyo at matutuwa na ang ating Panginoon. At saka, hindi yung kunting improvement, step by step. Step by step. Yung iba kasi, pag magalit, araw-araw, umaga, hapon, gabi, galit, araw-araw. Huwag naman ganun. Pwede namang interval, MWF, para naman meron kang break ng ganun. At least may improvement ho yun. Pero si San Lorenzo sana ay makatulong sa atin, magbigay ng lakas, inspirasyon, pananampalataya sa Diyos. Napakaganda yung sinabi niya, Panginoon, ako'y para sa iyo. Kahit 1,000 buhay meron ako, ibibigay ko sa iyo. Magstayo po ang lahat. Mapagpaumanhin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang ating tugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak.
Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway, pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao naway, masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo'y tumahimik sandali upang mag-alay ng ating pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing na mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng iyong anak na puspos na kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay na aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin sa iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ni si San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may panindigan na ikaw ay pahayag
kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalantang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa lahat patuloy sa iyong kaliwanagan, kawan mo at ganda kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ng Diyos, sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magstayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Harapan pag-apatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa tili sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinabigyan ng kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya, aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na naparito sa mundo upang iligtas ang may pananalig sa Kanya. Mapalat tayong lahat ninyayahan sa Kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sanlibutan aking buhay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kalwalhatian, inilaan mo sa amin. Inilugog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating Eucharistia. Sana po kayo ay maging instrumento, tagapamalita tungkol sa buhay ni San Lorenzo Ruiz para sa iba. Alam nyo, maraming hindi nakakakilala kay San Lorenzo. Akala nila Koreano, akala nila kung ano-ano. Kailangan po magsalita tayo tungkol kay San Lorenzo bilang Pilipino, alagad ng Diyos. Ang nagsabing, 1,000 man ang kanyang buhay, 1,000 din niyang iaalay para sa Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.